All right, so great lesson that we have for ethics. No, still in the first chapter or first lesson pero putol-putol po siya, no. So in prelim, meron po tayong dalawang chapter, no. Yung chapter 1 which is divided into three lessons, and then chapter 2 which is the first ethical evaluation, which is utilitarianism. Okay, so let's go ahead and start. To continue, 'di ba, just a recap yung ating situation or case is about Chris Anthony Mendez na namatay during fraternity hazing, no? What are the things that we talk about sa ethics? Siyempre, what is ethics? Ano ba yung mga bagay na napag-aaralan din or napag-uusapan with talking about the right and the wrong but not grave enough to be part of ethics. So, hindi siya ganun kalalim para maging part ng ethics, no? And now, we go to reasoning. No? So, sabi sa reasoning, why do we decide to consider this way of acting acceptable while the other way of acting unacceptable? No? So, for example, sa mga bagay na ginagawa natin, for example, in eating dinner, no? Bakit yung iba, para sa kanila pagkakain sila ng dinner, kailangan ilalagay muna sa serving plate yung kanin at ulam, no? Tapos ilalagay sa table, no? So, para sa kanila, yun ang acceptable, yun yung tamang gawin, no? While the others, okay lang naman na pagkakain na sila ng pamilya, ilalagay na lang nila yung kaldero ng kanin sa table, pati yung ulam. Hindi na nila kailangang isalin pa sa serving plate, no? And for them, yun naman ang acceptable um, way kung paano kumain or paano magsalo-salo, no? So, bakit nga daw ba may kanya-kanya tayong um, discretion, no? Kung ano ba yung para sa atin ay tama at mali pagdating sa iba't ibang bagay, no? Doon daw pumapasok yung reasoning, no? Bakit? Kasi may rason ka, meron kang dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na yon. Okay, later on mas maiintindihan pa natin siya. Then another question here is the fear of punishment and the desire for reward can be spoken of as giving someone a reason for acting a certain way, no? So, kunwari, sabi ko nga sa inyo, yung mga scenario natin before, for example, sa school, no? Sa pag-aaral, ginagawa mo lang ba yung pag-aaral dahil takot kang mapagalitan at gusto mo ng reward kapag nakakuha ka ng mataas na grade? Or ginagawa mo yun para sa sarili mo at para sa um, kagustuhan mo mismo. Okay, so ayan nga, sa reasoning, one can rise above the particulars of a specific situation, going beyond whatever motivation or incentive is present in any instance. So, for example, alam naman natin or mutual understanding sa lahat ng tao na kapag nag-cheat sa isang relationship, mali yun, no? Automatic mali yun. Pero, kahit tanungin nyo pa yung mga cheater nyong friends, no? Or kung nag-cheat ka man before, palagi mong idedepensa na, ako kasi may rason ako bakit ko ginawa yun. No? So, laging may sinasabing dahilan or motivation bakit niya nagawa ang isang bagay. No? But, sinasabi din na hindi naman porket may rason ka ay considered na yung tama, no? Ayan, can only motivate us but not a determinant of the rightness and wrongness of a certain way of acting or of the good and the bad actions. No? So, pwedeng, sige, sabihin natin, mali nga ang cheating, no? But sasabihin mo, hindi, nagawa ko lang naman yun kasi malayo siya or hindi na ako masaya, no? But that doesn't give you the right na sabihing tama yung rason mo kung bakit mo ginawa yon, no? Meron kang rason, sige, oo. Pero hindi yun hindi yun yung magiging basihan kung tama o mali yung ginawa mo. Nakuha po? No? So, lahat tayo, kahit sa anong bagay man yan, sa araw-araw na ginagawa natin, um, napa-practice talaga natin yung reasoning, no? Late ka. Bakit ka late? Alam mo bawal ma-late. Face to face na ngayon, 'di ba? Tapos pag
pagpasok mo, "Ay sorry ma'am, late po ako, tanghali po ako nagising, eh." 'Di ba? Oo, tanghali ka nagising, pero hindi naman po tama na tanghali ka magising knowing na alam mong may pasok, 'di ba? Applicable siya sa lahat ng bagay kahit sa anong desisyong ginagawa natin. Hindi lang siya gano'n na pag-iisipan ng malalim. Okay? Ayan, ang sinasabi, thinking on the level of abstraction. No, detaching itself from a particular situation, recognizing proper reasons for acting or not acting in a specific way. So, yan. Cheating, ito naman, when it comes to exam, no? Cheating is wrong. Bakit? Yan, bakit? Kasi, um, pag sinabing cheating, alam naman nating mali ito. Pero, ano pa yung malalim na dahilan bakit hindi tayo nag-cheat? 'Di ba? Kasi una, maaaring meron kang prinsipyo na bakit ako magche-cheat kung kaya ko namang mag-aral at panindigan yung desisyon ko na mag-exam ako kahit onti lang yung alam ko, at least alam kong napapractice ko yung integrity, no? O yung paggawa ng tama kahit walang ibang nakakakita. Okay? Ngayon, kaya sinasabing thinking on a level of abstraction kasi ito, hindi na lang basta-basta may rason, pinag-iisipan na po natin, no? Though, hindi siya common na ginagawa ng lahat or parang hindi naman siya big deal to the point na laging pinag-uusapan, no? Pero, sa sarili lang natin, meron tayong ganitong um, part, no? Na kapag may gagawin ka, syempre pinag-iisipan mo muna ng maigi kung tama ba yung gagawin mo? Ano ba yung rason mo? Ba't mo gagawin to? And, yung pag-a-act natin or yung pagkilos natin ay based sa ating principles or yung prinsipyo natin sa buhay, 'no? Kaya daw kung naalala niyo yung, last lesson natin which is yung sa moral issue, moral dilemma, 'di ba meron dun moral, judgment or moral valuation. Yun yung parang, ikaw mismo sa sarili mo, hindi naman sa judge pero, um, nagko-contemplate ka, pinag-iisipan mong maigi, tinitimbang mo yung kaliwa't kanan kung, tama ba yung gagawin mong steps, 'no? Yan. And now, dito naman tayo sa principle. So, yung prinsipyong sinasabi ko kanina. Yan. Beyond the rewards and punishments, it is possible for moral valuation to be based on principles. Yun nga yung way of act natin, yung rason bakit natin ginagawa ang isang bagay ay based sa ating mga prinsipyo. No? Kanya-kanya naman tayo may pinaniniwalaan, may pinaninindigan, 'di ba? Kahit nga kayo sobra kayo mag-argue kahit sa mga instructors nyo kasi may pinaninindigan kayo, no? Dito, parang napapractice din natin na make sure na if you are standing on your principles, make sure na ginagawa mo ito with respect, no? Kasi respect begets respect. Paano ka rerespetuhin ng prof mo kung prof mo rin hindi mo inirerespeto, no? And dito natin napapractice itong pag-voice out ng or isa sa buhay ng ating principles. Ayan, sinasabi, rationally established grounds by which one justifies and maintains her moral decisions and judgments. No? So, pag sinabing rational, again, is the process of thinking or reasoning. No? So, ibig sabihin, dito, yun nga, pinaninindigan mo yung paniniwala mo. For example, isa sa mga prinsipyo mo is yung character over reputation. Ano ba ibig sabihin nito? For example, may nakapila ka. Ang haba ng pila, no? For example, sa enrollment, ang haba ng pila. Tapos, kanina ka pa nandun, tapos may bigla lang sumingit sa'yo. No? Initial reaction would be, ay, bad trip naman 'to. Bakit pa naningit? Kanina pa ako nandito, pagod na rin naman ako. Tapos hindi ka pipila at haba-haba ng pila, 'no? But you have the principle na, hindi ko na 'to papatulan kasi hindi naman siya big deal, 'no? Oo, nakakapagod, pero hindi ko naman kailangang ibaba yung sarili ko para makipag-away sa isang taong hindi ko kilala with just because of the pila, 'di ba? Ibig sabihin, mas pinaninindigan mo yung prinsipyo mo na mas intindihin ko na lang na mabuti yung character ko, yung pag-uugali ko kaysa maging squammy ako at makipag-away ako dahil lang sa pila, no? Nakakuha po? Gano'n yung sinasabi pagdating sa prinsipyo. At yun nga, ina-apply din natin or ito yung ginagawa nating basis
ng ating mga desisyon or reasoning sa buhay pag gumagawa tayo ng action. And then we have the question, how exactly do we arrive at any particular claim? No? So, for example, ako, yun yung prinsipyo ko, yun yung pinaniniwalaan akong tama. Pero against yun or iba siya dun sa pinaniniwalaan ng kaibigan mo or ng jowa mo, no? Paano ba natin magka-come up sa isang kasunduan na, ay, ito yung tama, regardless ng pinaniniwalaan natin, no? Ibalik natin dun sa situation ni Chris Anthony Mendez na namatay sa hazing, no? Um, may iba daw tao na nagsasabi na yung kamatayan niya is um, part of a tragedy. No? Ibig sabihin, dumagdag siya sa mga trahedyang nangyayari sa buhay natin, no? Kagaya din yung latest topic no nung kay Matt, yung na hazing din sa yung nabalita na namatay sa hazing, no? So, 'di ba, maaring sa iba wala lang 'yun, pero sa iba grabe yung nangyari, no? Isipin niyo na lang sa family din nila. And iba-iba din tayo ng pananaw about do'n, no? Maaring yung isa based on the religion sasabihin niya na ang buhay ay mahalaga at bigay ito ng Diyos, which is totoo naman, 'no? Pero puwede ring sabihin ng ibang tao na um, ang buhay ay isang priceless dignity. Ibig sabihin walang halagang papalit dun sa buhay na nawala, 'no? And maaaring yun din ang standpoint ng pamilya ni Matt or ni Chris, 'no? So, paano nga daw ba natin masasabi na ito yung tama, ito yung mali, 'no? Or paano natin maki-claim na ito yung pinagkakasundo ang kino-consider na tama sa mga ganitong sitwasyon, 'no? So, for this, pag-aaralan natin yung moral theory. Ano nga ba 'to? It is a systematic attempt to establish the validity of maintaining certain moral principles, no? It can also be referred to as framework, defined as a theory of interconnected ideas and structure through which we can evaluate our reasons for valuing a certain decision or judgment. Ayan. So, dito sa moral theory, sinasabi lang dito na um, ito yung iba't ibang theories na pag-aaralan natin sa kung ano ba yung kino-considered na tama o mali, no? Based on different things. Pwedeng base sa religion, or base sa rational or pag-iisip, no? O iba't ibang pinaniniwalaan. Later on, mas maiintindihan nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Pero, for example, no? Dito sa moral theory, pinag-aaralan natin kung ano yung idea mo or ano yung pinaniniwalaan mo about right or wrong, especially on how we should act or treat other people, no? So may iba tayong moral theory. Yun yung pag-aaralan natin on the coming terms, no? But for example, yung next na topic natin, utilitarianism. And then may iba pang moral theories like virtue theory, virtue law, natural law, and so on. No? So, pwedeng sa isang moral theory, sinasabi na dapat gumagawa ka ng tama based sa religion mo, sa kung anong utos ng Diyos, o sa kung ano yung nire-restrict ng religion mo. Maaring yung isang theory naman, sinasabi na um, gagawa ka ng isang bagay based sa outcome nito. So, gagawin mo ang isang bagay na makakapagpasaya sa'yo at iiwasan mo yung bagay na makakapagpalungkot sa'yo. Regardless kung tama ito o mali. No? So, dun sa theory na yon, pwedeng sabihin na ang basis ng kanilang right or wrong is yung happiness and sadness, no? So, ganun po yung sinasabi sa moral theory. And again, later on, maiintindihan nyo siya kung ano ba yung different moral theories na didiscuss natin. Ayan. Pero syempre, before we go to the moral theories, kasi syempre medyo mahaba-habang discussion yun, no? I-discuss muna natin yung sources of authority or ano ba yung mga typical na sinusunod ng mga tao or ito yung basis ng kanilang actions, no? So, we have the authority of the law
authority of one's religion and one's culture. So first, let's go to the law. Alam niyo naman siguro kung ano yung law, no? O yung batas na ating sinusunod. Ito yung mga criminal and civil codes na naririnig nyo sa balita or nababasa nyo sa mga articles. No? So yan, sa law, positive law refers to the different rules and regulations that are put forward by an authority figure that requires compliance. No? So, yun nga, rules and regulations na sinusunod, specifically sa bansa natin, sa Pilipinas, or pwede ring law or rules sa kanya-kanyang lugar o sa mga barangay, no? Ayan, sinasabi act that we considered unethical and forbidden by the law. No? So, dito sa law, sinasabi yung mga um, bawal, no? Or mga dapat sundin, no? Sinasabi din dito na bawal pumatay, bawal magnakaw, and so on, no? Ayan, can one simply identify ethics with the law? Kasi syempre, sabi nga natin pag ethics, usaping tama o mali, no? Pero maaari din ba siyang i-associate sa law? O paano natin siya madidistinguish, no? Yan, sinasabi kasi na sa law, it is prohibitive um, nature, no? So, sinasabi, the law does not tell us what we should do, only what to avoid. No? So, totoo naman, nakalista yung mga hindi pwedeng gawin, pero hindi sinasuggest kung ano yung pwedeng gawin. Okay? So, parang nangyayari kasi, negative perspective lang ang meron tayo pagdating sa law, no? So, alam natin kung ano yung hindi pwedeng gawin, pero ano yung dapat gawin. 'Di ba? Though, syempre common sense 'yun, pero ang sinasabi natin dito is yung nature ng law, no? Paano kung hindi mo nga talaga alam kung ano yung dapat mong gawin? For example, regarding sa traffic rules, no? Kung walang magsasabi sa'yo, di hindi mo rin alam. Ang alam mo lang, may violation ka. Pero, ano na yung step na gagawin mo next time para maiwasan to? Di ba? Wala namang ganon. And, ayan, sinasabi dito, how about certain ways of acting which are not forbidden by the law but are ethically questionable? No? So, for example, contractualization. No? Kung mga nagtrabaho na kayo or may experience, maintindihan nyo to. Sa trabaho po kasi, may rule o may law na sinasabi na um, may mga trabahong hindi ka pwedeng ma-regular, no? For example, yung mga factory workers or construction workers, no? They are based on contractual or contract lang. Tapos after nun, end of contract or endo. Tapos lipat sila or renew ulit ng contract. So, hindi natatapos yung renewal ng contract unless aalis ka na, pero hindi ka na regular. And, hindi mo sure kung hanggang kailan ka. So, yung sinasabi benefits and job security. No. Ayan. Another thing sa contractualization is, yun nga, benefit and job security. So, sinasabi dito, for example, no, sabi naman sa law, pwede yung contract, 6 months contract, tapos renew ulit kung gusto pang magtrabaho doon, no. Totoo naman, walang nalalabag na batas, nasa tamang proseso tayo. Pero sinasabing ethically questionable ito dahil sa tingin nyo ba tama yung ganun? No? Yung parang kaya naman nilang bayaran, kaya naman nilang magpasweldo, wala namang question doon. Pero ayaw nilang kumuha ng permanent workers kasi ayaw nilang magbigay ng benefits kagaya ng HMO, o parang mga card or health card, mga benefits like Christmas bonus, no? Ayaw nila magbigay ng ganun, kaya contractual yung ginagawa nila. So, that way, hindi sila nagbabayad ng benefits, kumikita sila, tipid pa sila, no? So, parang, yes, you are following the rules na nakalagay sa batas, pero ethically questionable kasi tama bang ginagawa yon, no? Kawawa yung mga taong um, ganun ang sitwasyon at hindi sila secured, no? Baka after this contract, hindi na sila i-renew, wala silang trabaho. 'Di ba? Another thing is toddler who had been run over by vehicle. So, kunwari isang bata na nabangga ng sasakyan, no?
Usually, may nakita akong ganito before sa Manila, yung mga namamalimos na bata, no? And then, yung mga nanay nila nagtitinda sa sidewalk, ganyan. And then, nabangga yung isang bata. Tapos, maraming taong naka-witness. Syempre, maraming tao sa labas ng kalsada, no? Kaso, walang tumulong. So, ang tagal ng rescue bago dumating, walang man lang tumulong sa bata na dalhin sa ospital or tumawag ng ambulansya, no? And then later on, namatay yung bata kasi hindi nga siya agad nadala sa ospital. No, kawawa naman. Kaya lang, sinasabi dito, sa law, totoo naman na walang pananagutan yung mga taong nandun sa paligid. Siyempre, hindi naman sila yung nakabangga eh. 'Di ba? Pero, questionable or ethically questionable siya kasi wala man lang ba kayong konsensya, no? Na tulungan yung bata? Kahit ba namamalimos yan or makulit yan, tao pa rin yan. 'Di ba? Yun yung pino-point out natin dito. Law is um, prohibitive by nature. Alam natin kung ano yung dapat iwasan. Alam natin yung mga bawal. Pero hindi man lang nagsasuggest ng dapat gawin para sa susunod wala nang mga taong naagrabyado or um, kawawa sa sitwasyon. Okay? Yan. So, next naman is religion. So, this verse, love the Lord your God, therefore, and always heed his charge, his statutes, decrees, and commandments. So, ito po ay first line ng chapter 11 sa Bible, the book of Deuteronomy. No? Sinasabi na um, marami daw mga tao na religious or sumusunod sa kanilang kanya-kanyang religion na madali lang daw sundin yon. Kasi syempre, yun yung pinaniniwalaan nila, no? Based sa utos ng Diyos o sa kung ano mang pinaniniwalaan nila. Yun yung kanilang sinusunod and walang problema sa kanila. No? So, tinatawag din daw itong divine command theory. And the divinity called God, Allah, or Supreme Being commands and one is obliged to obey her creator. No? So, kaya nga, di ba may mga Ten Commandments or kung sa ibang religion, may iba-ibang utos din. No? Kasi yun daw yung pinaka-guide na sinusunod nila para mabuhay ethically and tama yung ginagawa nila. And writings and individuals or figures, more or less clear code of prohibitions. So, di ba sa pong utos merong thou shall not kill, thou shall not steal, and thou shall not commit adultery. So, sinasabi, yun daw yung mga tamang demand or utos sa atin. Ayan. And the difference between law and religion, sa law, di ba, prohibitive siya in nature to the point na alam lang natin kung ano yung dapat iwasan. But in religion, sinasabi kung ano yung bawal, thou shall not kill, pero may advice din through Bible, for example, na um, kung ano yung dapat gawin, no? Sabi bawal magnakaw, o kung may nagkasala sa'yo, pwede mong patawarin, kagaya ng papatawad ng Panginoon sa'yo. Yung mga ganon. Ibig sabihin, hindi lang na sinasabi kung ano yung bawal, nagsasuggest din siya, or tinuturuan niya tayo kung ano ba yung pwede natin gawin to also help you avoid those kinds of things. Forgive those who sinned against him, no? And does not only prohibits but command absolute obedience. So, sinasabi kung ano yung dapat mong sundin, 'di ba? Yung parang ganyan, love your neighbors, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. When you say neighbors, yung mga kaaway mo, yung mga taong nananakit sa'yo, and so on, 'di ba? Though, alam natin bawal pumatay ng kaaway, bawal magalit, pero sinasabihan din tayo na patawarin mo na or pagbigyan mo na, ipagpasa Diyos mo na lang. No? So, yun yung somehow difference ng religion sa law. Parehas may sinusunod, pero yung religion lang yung may command or suggestion kung paano mamuhay ng tama, no? Or what is the right thing to do. Yan. The only conflict daw dito is the presence of multiplicity of religion. Differences of adherence resulting into conflict
of ethical standards. Ayan. So, sabi nga dito, ano ba yung multiplicity of religion? Di ba? Iba tayo ng religion. May Catholic, may Christian. Christian, may iba't iba pang version. Meron pa ding Muslims, Protestants, Mormons, Jehovah's Witness, and so on. No, so, iba't iba tayo ng paniniwala and iba-iba rin yung rules na sinusunod natin. Maaaring sa isang religion, may mga bawal kainin or may mga specific dress code na kailangang sundin. Pero sa ibang religion, okay lang naman kahit anong isuot mo. Wala ring ipinagbabawal na pagkain. No? So, syempre, when it comes to our beliefs, our principles, magkakaiba rin. No? Maaring sabihin ko na, ay, tama sa amin yung kumain ng baboy, kumain ng kahit ano suotin mo pag nagsimba ka. Pero maaring sa iba, ay, tama sa amin yung hindi ka kumakain ng pork or anything. Kailangan pag nagsisimba ka, decent ka. Kasi pupunta ka sa church, hindi ka na pupunta sa party. No? Yun yung maaring conflict na meron pagdating sa religion. But at the end of the day, hindi naman siya pinapalaki or hindi naman siya pinagtutuunan ng pansin. Kasi nga, kanya-kanya naman tayong paniniwala. Subjective ito. And ang magandang gawin lamang po ay respetuhin kung ano-ano man yung religion na pinaniniwalaan natin. Okay? Next is conceptual level. We may find an instance wherein we could believe that God is commanding us to kill our fellow human beings. So ito naman, um, it also depends upon you. Hindi naman sa literal na kapag inutos sa Bible, gawin mo rin eh. 'Di ba? It is serving as our guide or dito na masasabi na common sense naman. No, alam natin kung ano yung grounds pagdating sa ethics, tama bang gawin to o mali, no? Kahit naman siguro taong hindi naniniwala or walang religion, alam kung tama o maling pumatay ng isang tao, 'di ba? Unless you have a special need or maaari yung iba dala ng abuse, kagaya ng for example yung iba drug abuse or mental abuse na hindi na nila nade-differentiate yung reality, no? Pero yun nga, sabi dito, conceptual, no? Ikaw ang um, may alam, no? Or common sense ito na dapat alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Ayan. And lastly is about culture. So, ano ba yung cultural relativism? Yan, sinasabi dito, what is ethically acceptable or unacceptable is relative or dependent on what. When it comes to culture, this is very diverse, no? So, iba't iba naman po tayo ng culture, no? Hindi na lang to sa pinaniniwalaan, pero sa kultura na kung saan ka kabilang. So, for example, pagdating sa aesthetic differences, alam natin kung ano yung kaibahan ng Japanese at Indian art or Filipino art, no? Pagdating naman sa religious difference,
Kung sa Pilipinas, more on Christianity or Catholicism. Sa ibang bansa naman, maaring dominant ang Buddhism, no? So, iba't iba siya based on our culture and kung nasaang lugar man tayo, no? So, yung examples ng mga to, maaring 'di ba, yung pinagmumulan nga ng conflict na para sa kanya tama ang Buddhism, eh ako naman Catholic ako. So, para sa akin tama yung teaching sa Catholicism, no? So, dito pumapasok yung cultural relativism, which is, nakadepende siya sa culture mo, no? Subjective siya. For example, um, sa ibang mga tribe sa Africa, okay lang na nude sila or nakahubad sila, no? Kahit i-search nyo pa may documentary na lahat ng tao doon pambaba lang ang cover, pang taas nila. Okay? Pero pagdating sa Pilipinas, gawin mo 'yon o sabihin 'di ba baliw ka. Kasi hindi naman natin kultura yung gano'n, no? Another thing, for example, when it comes to relationship, no? Sa mga mag-asawa, lalaki, maaring sa Pilipinas, 'di ba, more on patriarchal tayo. So, nasusunod ang mga tatay at sumusunod lang sa kanila yung mga nanay or nagiging submissive sila, no? But in other culture, other countries, maaring iba yung point of view nila doon. Pwedeng sabihin na, I'm a working woman, hindi ako magpapasailalim sa aking asawa, and so on. Kaya rin ito na-adapt ng Pilipinas, no? So, yun yung cultural relativism. Hindi mo pwedeng sabihin mali ang kanyang paniniwala kasi hindi mo naman alam yung kultura nila, no? Kaya lang minsan nagiging ah, cause din 'to ng misunderstanding, no? Lalo na yung ibang kung mapapansin yung mga magka-relationship na magkaiba ng culture, puwedeng Pinay and American or Filipinos and Indians na magkakaiba ng culture, kaya minsan nagka-clash, no? Pero dapat nirerespeto po yung differences in culture natin, okay? Ayan. So, dito naman, we will discuss the four criticisms of James Rachel pagdating sa cultural relativism. No, so, meron siyang apat na point pagdating dito sa cultural relativism. So, the first one is, we cannot say that any moral code is right because of differences. Medyo bungol yung nasa presentation, no? So, first one, different moral codes, we cannot say that any one moral code is the right one, no? So, syempre, um, sabi ko nga sa inyo, dahil sa differences pagdating sa culture, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, sa amin tama yung pagsisimba kasi yun yung nasa culture namin. Sa inyo mali yung sa inyo kasi Sabado kayo nagsisimba. 'Di ba? Ma puwedeng sabihin gano'n, eh, lalo na sa mga taong iba ang kultura or sa ibang ibang lugar na nakikita natin, 'no? Hindi mo puwedeng sabihin or hindi ka puwedeng mag-demand sa kanila na tama 'yon or ikaw mismo mag-decide na tama 'yon dahil lang magkaiba kayo, 'no? You have to respect, the difference in culture na hindi lang yung kinagisnan mong kultura ang tama, okay? So, 'di ba parang medyo may pagka-positive, 'no? So, let's go to the second one. We are in no position to render any kind of judgment on the practice of another culture. No, so sinasabi dito, hindi daw tayo pwedeng mag-judge ng any wrong acts. Or parang hindi tayo pwedeng mangialam sa culture ng iba. Pero what if yung kultura pala, kunyari sa Africa, normal sa kanila na um, mag-wipe out ng isang buong village through genocide. O ibig sabihin, papatayin nila lahat ng tao dun sa tribe na yon. Dahil kultura nila yon. No? Tama pa rin ba na hindi tayo pwede mangialam? What if yung practices sa Cordilleras o dun sa mga malalayang lugar na um, hindi natin alam kung totoo pero yung mga napupugutan ng ulo or napaparusahan dahil pumapasok sa mga teritoryo nila, no? Siyempre, ethical question na yun dahil buhay na yung sinasabi o yung pinag-uusapan. Hindi pa rin ba tayo pwedeng mangialam sa um, culture nila? Dahil culture nga nila yon, no? Um, Mahirap sagutin yung tanong na yon lalo na yun yung parang criticism or pinakapuna dito sa ganitong klaseng um,
nakasanayan or culture ng iba't ibang lugar. Pero at the end of the day, wala din talaga tayong magagawa because una sa lahat, yun nga, we have to respect our boundaries. Kaya lang, kaya nga meron mga government agencies or 'di ba, mga international court, human rights, no, para sila ang bahalang pumuna or gumawa ng aksyon para sa mga ganong klaseng bagay. Okay? Ayan. So, the third one or third criticism of James Rachel is we may not be satisfied with the thought of not being able to call our own culture into question. Kasi 'di ba sabi natin sa pangalawa, bawal tayong mag-question ng culture ng iba, no? Regardless kung tama man to o mali. Kasi iba't ibang nga tayo ng culture. But what if yung culture natin mismo ay may something na kino-call out? For example, sa Pilipinas, 'di ba, meron tayong parang crab mentality or for example, yung mga kamag-anak na alam mo yun, toxic mindset, no, nagpe-pressure sa mga kabataan nila, no? So, though meron ng iba na nagko-call out nun ngayon, no? When it comes to ethics, hindi siya according to James Rachel, para sa kanya, hindi siya dapat ginagawa kasi, yun nga, parang nirerespeto yung sariling culture. Pero, ethically, ginagawa natin ito because hindi naman talaga dapat ganun ang process pagdating sa culture natin eh. Pag may mali, dapat kino-call out para matama at unti-unting mabago, no? Pero syempre, again, in a respective way pa rin, no? Regardless of the things that you will be calling out o kung ano mang gagawin mo, kailangan may kasama pa ring respeto. Okay? And then lastly, difficult to determine what exactly defines one's culture due to unique practice or way of life. Ay, putik. Yan. So, in addition to not calling out yung sarili nating culture, no? Paano, for example, kung ang culture natin ay sumasang-ayon sa arranged marriage, no? Eh, di ba sa panahon ngayon, kailangan nga, pipiliin mo yung mahal mo at yung alam mong kaya kang buhayin or alam mo kaya kang panindigan hanggang sa huli, no? So, pag ganun ba, hindi mo pa rin siya i-call out kahit hindi ka pabor dun sa practice na yon, no? So, this is, again, just racial criticism and it's not something na dapat naman natin gawin, no? So, ang laging tatandaan, malaki na kayo at alam mo yung dapat at hindi dapat i-call out or kung kailangan ma-call out, at least dapat respectful tayo about it. Okay? Alright, and then the last one, yun nga, difficult to determine what exactly defines one's culture due to unique practice or way of life. No? So, for example, mahirap daw i-determine yung culture, lalo na kung, for example, mixed race ka or diverse ka dito sa Pilipinas. For example, Pinoy ka, pero lumaki ka sa Baguio. No? So, for example, you've practiced the culture, for example, of the Igorots. Paglaki mo, lumipat ka sa Manila. So, ibang-iba ang culture ng mga nasa province and nasa city. 'Di ba? So, anong culture ang susundin mo? Okay? Or for example, your PhilAm, nanay mo Pinay, tatay mo Amerikano. No, pinanganak ka sa Pilipinas, pero nag-aral ka sa Amerika. No? So, ano ng culture ang susundin mo? Yung pagka-Filipino ba? Or yung America dahil nando ka na sa Amerika? 'Di ba? So, yun yung parang somehow questionable pagdating sa cultural relativism. And that is according to James Rachel. No? So, yun po yung ating mga pinag-uusapan, lalo na dito sa culture, no? The most important lesson lang dito is to practice humility. Bakit humility? Kasi, even though iba-iba tayo ng culture, hindi mo pwedeng sabihin mas lamang ang culture na ito sa ibang culture.
No, hindi mo pwedeng sabihin na, ay dahil taga Maynila kami, iba yung culture namin. Mas lamang kami sa mga probinsyano or probinsyana. Hindi pwedeng ganon, no? You still have to practice humility kasi wala namang mas lamang, lalo na kung pare-parehas naman tayong Pilipino, no? You have to practice and understand that we have to respect each and everyone's perspective, especially sa ating culture. Okay? So, yun po ang ating second part ng lesson 1, no? Again, sources of authority, we have the law, religion, and culture. And before we end pala, this will just be a bonus question. And kung napanood nyo to hanggang dito, huwag nyo pong sasabihin sa mga kasama ninyo or sa classmate ninyo. Okay? Um, Additional question that will be on your quiz is, um, how old is your instructor, which is me, no? Pag nasagot niyo po ito, huwag niyo pong sasabihin sa iba kasi unfair, lalo sa inyong mga nanood or nag-aral talaga, no? So, the answer to that is, I'm 23 years old and my birthday is May 3, 1999. Okay? So, again, that is a bonus question, please. Huwag niyo po silang tulungan, utang na loob. No? Hayaan niyo silang maghirap dahil malaki-laking points yan. No? And para turuan sila na kada lesson po natin ay may kukunin talaga kayong information na nandito sa lesson na ito. Okay? So, yun lang naman po. What else? Next lesson po natin is the last part of lesson 1, which is about the senses of the self. And then, yung unang moral theory, which is utilitarianism. Okay? So, mahaba-haba pa ang ating prelim. So, be sure to watch every video para makasagot kayo sa ating mga quizzes. Okay? So, yun lang naman po. Kung may tanong, paki-message ako sa LMS. But other than that, thank you so much for watching this second lesson.